Gawa naman po tayo ngayon ng bibingkang malagkit na pang-isahang tablang. Yung itatry po muna natin yung recipe bago po tayo gumawa ng maramihan o bago po tayo magbenta. 1/4 kilo lang po ng malagkit na bigas yung ating gagamitin. Hugasan lang mabuti yung bigas. Then sasabawan naman po natin ito ng 1 and 1/4 cups lang din po ng tubig. Kung available po sa inyo ang coconut milk, pwedeng yun po yung inyong ipangluto. Sa pagluluto po nito, katulad lang din po ng regular nating pagsasaing, isasalang po sa medyo malakas na apoy, then kapag unti-unti na pong nauubos yung tubig, hihinaan na po ito, iin-inin hanggang sa tuluyan pong maluto. Pwedeng-pwede rin po kayo ritong gumamit ng rice cooker. Then kapag tuluyan na po itong naluto, lulutuin pa po natin ito sa gata bago po natin lalagyan ng toppings. Kaya naman po talagang napakasarap ng bibingkang malagkit. Nakasalang po ito over medium heat at yung gamit po natin rito ay 1/2 cup ng coconut cream or kakang gata. Then haluan po natin ng 1/4 cup lang po ng asukal at pinch ng salt. Hahaluin hanggang sa tuluyan pong kumulo bago po natin ilalagay yung ating nilutong malagkit na bigas. Then lulutuin naman po natin ito hanggang sa tuluyan pong ma-absorb ng bigas yung pinaka-liquid at medyo kumunat-kunat po ito. Puwede po bang malaman ng inyong mommy loves kung saang lugar po kayo nanonood nitong ating video ngayon para naman po malaman ko kung hanggang saan ang inaabot nitong ating bibingkang malagkit recipe? Mix and cook, cooking made easy as one, two, three. Sa kusina may kwento si Mami Labs ang bida. Lutong bahay o pang negosyo, lahat kayang-kaya. Kakanin, ulam, dessert na masarap. Pinadali ni Mami Labs kahit medyo mahirap. Tinuturuan ka, bawat hakbang talaga. Simpleng luto, ginagawang masaya. Kaya kung gusto mong matutong magluto, panoorin lang, siguradong ganado. Para naman po sa ating toppings, magme-melt lang po tayo ng ating brown sugar. Dapat po fully melted na ito at wala na pong granules ng asukal. Ito pong version ng latik toppings na ipapakita ko po sa inyo ngayon ay yung medyo mas makapal na texture. Medyo mas buo-buo at medyo mas latik texture po siya. Kung gusto niyo naman po yung mas smooth na texture, gawin niyo pong 1/2 cup yung asukal. So paano? Clear po tayo dyan ha. Same lang din naman po yung magiging proseso. Kapag fully melted na po yung asukal, hinaan na lang po yung lakas ng apoy sa low heat. Then dahan-dahan pong ilalagay yung kakanggata or coconut cream. Sa paggawa po ng ating latik toppings, huwag na huwag niyo po itong iiwan. Mula umpisa hanggang matapos po ito, dapat po patuloy kayo sa paghahalo para po hindi po ito magmantika. Makikita nyo sa umpisa parang kulay mocha ito. Trust the process, dire-diretso lang po sa pagluluto at paghahalo. Mamaya makukuha nyo yung texture na gusto nyo. Mga indikasyon po na tama na po yung pagluluto natin, mawawala na po yung mga pagtalsik-talsik na katulad nito. Mag-iiba na rin po yung kulay at pinaka-texture ng ating pong toppings. Kapag ganito na po, patay na po yung apoy sa ating kalan, don't worry, hindi nyo kailangang magmadali sa paglalagay po ng ating toppings dahil hindi po ito tumitigas. Yung gamit nga po pala nating tub dito ay 650 ml. Kung gusto niyo pong mas manipis, pwede po kayong gumamit ng dalawang 500 ml. I-spread lang po sa pinakaibabaw. Tatagal po itong ating bibingkang malagkit ng nasa room temperature or nasa ibabaw lang po ng inyong dining table ng isang araw. Kung papatagalin niyo pa po ito sa pangalawang araw po, hindi naman po ito magme-melt pero makakakita po kayo ng kaunting oil na or medyo nagmamantika na po ng kaunti pero still pwedeng-pwede at hindi pa rin po masisira. Sana po ay nakapag-share ulit sa inyo ngayon ang inyong mommy loves ng isang makabuluhang video para po ito doon po sa mga gusto lang munang tikman or nagtikrave lang po doon po sa ating bibingkang malagkit. Kayang-kaya nyo na pong gumawa ng kakaunti lang. So paano? Hanggang sa muli po nating pagluluto! Mix and cook, cooking made easy as one, two,